nagpapasalamat din po ako sa ating Panginoon muli sa muling panahon at pribilehiyo po na pinagkaloob po sa akin na makapagbahagi po ng kanyang mga salita. At lahat po ay talagang ino-honor po natin para sa kanya, lahat sa ating Diyos. Maging ang kanyang mga salita at maging ang ating mga pinag-aaralan ay nakakatuwa pong isipin na may mga nalalaman po tayo na ayon sa kanyang pagtuturo po sa atin na maaari po natin talagang magamit araw-araw po. So, ang pamagat po ng aking i-share ngayong gabi sa inyo ay pinamagatan na Biblical Inspiration Validated by Science. Okay. Biblical Inspiration Validated by Science. So, sa atin pong mga dinaan ng panahon, alam niyo naman po na yung inyong lingkod ay medyo nakapag-natouch ko rin po yung topic ng science sa tulong at biyaya po ng ating Diyos. Na kung saan sa pag-aaral po ng Biblia, marami pong mga konsepto or mga ideas na talagang nagpapatunay or nagbabalidate, sabihin na po natin, na marami pong Bible concepts ang nagpo-prove ng konsepto ng Biblia ay totoo according sa science. Kaya kung sino man, at alam naman nating lahat na kung sino pong nagdisenyo ng lahat ng bagay, gaya ng buong universe na napakalawak na hindi natin kayang sukatin, ay malamang at tiyak na nauunawaan ito. Na kung sino man ang lumikha ng lahat ng bagay, ay naunawaan ang pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki na hindi natin kayang sukatin. Kasi sapagkat siya nga po yung lumikha nito. Na tinatawag po natin yung pinakamaliit na bahagi na ito ay microcosm. Sa pinakamalaki naman ay tinatawag naman natin na whole complex or macrocosm. Kaya ganoon na lamang yung pagtitiwala po natin sa salita po ng Diyos. Na kung sino, alam natin na ang Diyos na siyang lumikha nito, siyang nagporma nito, siyang bumuo nito, siya rin naman po ang magpapanatili o magsusustain. Ngayon, sa pagdating po sa konteksto ng scripture, ng Biblia, ng Word of God, nabanggit ko po kanina doon sa title, yung salitang inspiration. Okay? It simply means God's breath. Hininga mula sa Diyos, mga bagay galing sa Diyos. Okay? Pero sa akin pong pagpapatuloy, ako po isamahan niyo po muli mga kapatid sa maiksing panalangin. Lord, salamat po ang Inyong Diyos na bibigay ng halaman sa amin, na binubukalan ng lahat ng bagay, siyang nagpapanatili nito. Salamat po at ipaunawaan niyo po sa amin ang aming pong mga pag-uusapan. At para sa iyo pong karangalan at kapurihan lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sa pagpapatuloy po muli, dahil doon, sa tinatawag natin na ito'y galing sa Diyos, itong Word of God, yung salita ng Diyos ay mas nagiging kakaiba sa lahat ng libro. Okay? It makes the Bible unique all of other books. At napakarami pong mga views o pagdating po sa verses na maaari po nating maunawaan yung salita ng Diyos mismo ay talagang very sabihin na natin kapanipaniwala or very credible because it is from God. Pwede po nating tingnan at basahin po yung 1 Corinthians chapter 2 verse 12 to 13. Now we have not received the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may know the things freely given to us by God. We also speak these things not in words, thought by human wisdom, but in those taught by the Spirit, combining thoughts and spiritual words.
na ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kaya nga, tayo ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng espiritu. Ang pinapaliwanag namin ay ang mga katotohanang espiritual para sa mga nagtataglay ng espiritu. Okay, for more verse na mari pong mag-support po sa binasa po natin is from 2 Timothy, familiar verse, chapter 3, verse 16 to 17. That all scripture is inspired by God. Na lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, galing sa Diyos, and beneficial for teaching, and for rebuke, for correction, for training in righteousness, so that the man or woman of God may be fully capable, equipped for every good works. So yun po yung katotohanan ng salita ng Diyos, na itong kasulatan ng Biblia ay mula sa Diyos, kinasihan ng Diyos, at talagang ito ay kapakipakinabang sa pagtuturo ng totoo, ng katotohanan. Maging sa pagsaway ng kamalian, pagtutuwid sa likong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, na upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. So totoo po naman at itong salita ng Diyos ay ginagamit natin para magturo ng mga bagay na totoo. At yun nga, sa aking nabanggit po kanina, na yung konsepto ng science, pero hindi ko po maisa-isa sa sobrang dami, ay talagang pinatutunayan po ng konsepto na ito, na halos, hindi man na lahat, pero marami pong mga portion doon from every book, from Old, even sa New Testaments, ay talagang binavalidate po ng konsepto po ng science. Kaya naman, ito pong ating i-examine o i-check, titingnan po ngayong gabi, is yung tinatawag natin yung doctrine of biblical inspiration. Nagagamitin po natin is yung konsepto po ng siyensya o ng science. Pero kailangan po natin i-consider at alamin yung ilang sa mga sabihin na nating sinulat ng ibang mga aklat ng ibang mga religion. Hindi para doon tayo pumunta, hindi po. Ang gusto po nating tingnan po natin at para may kumpara po natin sa Word of God. So, i-consider po natin yung tinatawag na Vedas. Yung Vedas po ay Vedas po, V-E-D-A-S. Ito po ay parang Biblia po ng India. Sa India po ito, Okay. So, sabi po ng Biblia itong Vedas na ito, the moon, yung buwan, the moon is 50,000 groups or leagues higher than the sun. Okay, yun po yung quote, pag kinote po natin, pinasa, na yung mga buwan, yung satellite, ay binubuo ng 50,000 groups or leagues na mas mataas pa kaysa sa araw, and shines by its own light. Sa Vedas, lumiliwanag yung buwan ayon sa sarili niya lang. Pero sa science, or even sa Bible, pag tinignan po natin, yung pong buwan ay nakadepende ang liwanag ay sa sun, by the reflection of the sunlight. Okay, then, itutuloy ko po ulit. The night is caused by the sun's setting behind a huge mountain. Ang gabi, kapag nagkakaroon ng gabi, ito ay dahilan kung bakit nagkakaroon ng gabi, yung araw ay di umano'y nagtatago sa likod ng napalaking bundok. Okay? Then, several thousand feet high, located in the center of the earth, that this world flat. Okay? Flat daw yung mundo, and also triangular, and composed of 7 states. Sa Vedas po ito, 1 of honey, another of sugar, a third of butter, still another of wine. And then, the whole mass, yung kabuang bigat ng binanggit po natin, ay nakatayo through the heads of countless elephants. Mga elepante, nakatayo po doon.
which is in shaking produce earthquakes. Yun po ayon sa Vedas. Alright, so dun sa mga binasa po natin, maliwanag po, nakikita po natin yung scientific error, at the same time, biblical error. Baka po malayo. So, another one is the Hindu Upanishads naman. Ayon sa Hindu Upanishads, the sun is the source of all energy in the universe. The sun is the source of all energy in the universe. Alam naman natin that the Creator, our Creator, hindi po sinulat yon. Ano po? Then, when we say Upanishads, mga kapatid, yung word na ito po yung pinakahuling bahagi ng Veda, na kung tawagin ay Vedanta. Ito po yung isa sa pinakamahalagang bahagi po ng Hindu scriptures. Ito nga aking binabanggit. Another holy book is yun sa Taoism. Naniniwala sila yung sinatawag na spiritual immortality. Yes, yung hindi namamatay yung spirito, but the spirit of body joins the universe after death. Yung spirito ng tao pag namatay ay nagjo-join, sumasama sa universe after death. Pero wala siyang pupuntahan. At alam naman natin na hindi ito sinulat ng ating Creator based on the Bible. Another book is from the Buddhist book. Buddhist, ano po? Earthquakes are caused by wind moving water and water moving land. Again, the earthquakes, itong quotation na ito, again, hindi po ito sinulat ng ating Creator sa kanyang word, sa kanyang scripture. Another book is from the Book of Mormons. Are you familiar dun po sa Mormons? Sabi po nung quotation, pagka binasa natin, Adam fell in order that man might come into existence. And again, we know that our Creator didn't write that. Hindi po yung sinulat ng ating Diyos, ng ating Panginoon, through His scripture. And then, from one book of the Mormon, doon po sa tinatawag na Alma 7:10, that Jesus was born in Jerusalem. Pero alam po natin, sa Bethlehem po yan, di po ba? Sa pagkakaalam po natin, that Jesus born in Bethlehem. Then another one is yung tinatawag po natin na science, Christian Science religion. Sabi po dun sa quotation, pag kinote po natin, binasa, that man is not made of brain, blood, bones, and other materials elements, and man is incapable of sin, sickness, and death. Again, we know that God did not write this particular statement. This is what we call the Christian science. Pero scientifically, hindi po talaga biblical, hindi rin po scientific yung kanilang mga statement. Alright. Sa kabilang banda po, we all know that the Bible contain no error. Wala pong itong pagkakamali or even no scientific error. Those 66 number of books. Then also, since the Bible contains scientific information, may mga nakasulat po doon na hindi agad po nalaman, na discover po ng tao. At marami po doon ay na-discover lamang kung kamakailan lang. Okay. So, because we all know that the Bible, yung salita po ng Diyos, it was authored by God. At doon po talagang ipinahayag niya, nireveal niya yung kanyang ginawa. But then, hindi agad nga po na-discover ng tao but we all know that yung tao ay patuloy na naghahanap ng mga bagay mga bagay-bagay sa sanlibutan. Then sabi nga sa worldly reasoning, to see is to believe. Pero sa mga Christians, to believe is to see. Ganun po yung pangatwiran po Now, ibibigay naman po natin ngayon yung mga examples ng mga scientific facts revealed in the Bible were unknown to man at that time,
of the writings, or else it is the biblical inspiration validated by science. Number one, the earth hangs in a space. Ang mundo natin ay animoy nakalutang sa kawalan. From Job 26 verse 7, again, the book of Job was written, it has been written during the 5th century. Kiniklaim po nito, sabi po ng book of Job 26:7, na ang kalawakan sa hilaga ay kanyang inilagay. Ibinitin niya ang daigdig sa gitna ng kawalan. Okay, ibig sabihin yung earth, yung mundo, ay animo yung nakalutang o animo ay nakalagay lamang sa space. But until such time, until the modern times, meron pong ilang mga sinasabi nilang expert or believing the idea that the earth sat on 4 elephants or who stood on a giant turtle who swam in the ocean. Pero hindi po nila naiisip yung mga nakasulat po sa Word of God. That is during 1500 before Christ. Pero sa pagkakaalam natin na that earth hangs in nothing, na animoy nakalutang sa kawalan, it's because of what we so called the gravitational attraction between the earth and the sun. Kaya yung appearance niya is nagmumukha na animoy nakalutang, okay, sa space. Pero ang totoo, there is a great attraction between sun and the earth. And we all know who control those particular situation o yung tinatawag natin na pagkakataon ay ang ating Panginoon. So one discovery na nagsabi o nagpatunay regarding gravity is sa katauhan ni Sir Isaac Newton, na sa pamamagitan ng isang simpleng example like an apple, sa pamamagitan ng mansanas na bumagsak sa lupa, okay, ay siyang parehas na persa na nagiging dahilan kung bakit yung kagaya ng buwan ay umiikot naman sa paligid ng earth. And it is what we so called universal kind of force. Yung puwersa na naghahawak sa pagitan ng mundo, sa pamagitan ng earth at ng araw, is the same force that holds in any other stars and satellites. Meaning, these planetary bodies attracts each other. There is a certain kind of force na hindi naman natin talaga kita yun, pero alam natin ng Diyos po yung gumagawa po nun. Now, mathematically, sabi po ng computation or calculated value, nung tinatawag natin na gravitational attraction between the sun and the earth is 3.57 times 10 to the positive 22 Newton. Yan po ay in science. Kumbaga, ang pinapatunayan po nito, hindi po ako nagtuturo ng science ngayon. Ang sinasabi ko po, na yung Word of God, yung konsepto po niya, ay totoo pinatunayan mismo ng binalidate po ng science. Kumbaga, ang purpose ni Job, alam natin yung purpose ng kanyang pagkakasulat sa Book of Job, ay hindi nga isulat yung mga bagay tungkol sa space or tungkol sa science, but to glorify God Himself sa pamamagitan ng kanyang mga mysterious works. Sa kanyang nature, kasi sa kanya po lahat. Kumbaga, siya yung nag-control. Siya rin yung nagsusustain. Siya lang na nag-iisang Diyos, ang ating Panginoon. Kaya nakakamanghang isipin, kung ating iisipin, na kapag minulat natin ang ating mga mata, alam naman natin that God opened our eyes physically and spiritually, that there is a reason why we need to glorify God. Okay? So, talagang kamangha-mangha po yun ang ating Diyos na ating sinasamba. So, napakalaking discovery po nung nangyaring po yun, is a breakthrough sa science, and of course, napatunayan po ng science that the Bible is right. Okay, another example, second example, are you familiar dun sa word na Pleiades?
Pleiades. Sabi sa Tagalog, Pleiades constellation is a bound cluster. So, yung pong Pleiades o Pleiades, ito po ay grupo ng mga bituin, ng mga stars na matatagpuan po sa kalawakan. Sa totoo lang, sabi ng Biblia, alam na po natin to na hindi po natin kayang bilangin. There is an incalculable or immeasurable number of stars sa universe. Kasi hindi po natin, sobrang dami po niya, kinukumpare nga po niya yun sa sand. Pero itong Pleiades na ito, ang sabi, sa Job, chapter 38, verse 31, sabi po doon, can you bind the sweet influence cluster of Pleiades? Pero alam niyo po, nung 1520 before Christ, yun nga po yung pag sinulat po ni Job that time, it's 1520 BC. One scientist sa katauhan po ni Galileo, he observed the stars of Pleiades in 1610. Kumbaga, bago pa ma-discover ni Galileo yung Pleiades, kasi Galileo po isang astronomer, meaning siya po ay nag-aaral sa mga kalawakan sa pamamagitan ng kanyang telescope. But then, yung Pleiades na sinasabi ay binubuo po ng 6 or 7 stars na napakaliwanag po noon. Then, nasabi, these stars, may pangalan po yun, mga magkakapatid na mga bituin. Ito ay si Maya, si Electra, Alcyon, Tayget, Asterope, Seleno, at si Merope. Okay. Pero alam nyo, sa panahon natin ngayon, baga, dahil ang tao nga po ay, nandun po yung advancement pagdating po sa technology, meron pong ginagamit sila na tinatawag na Hubble Telescope at yung tinatawag na James Webb Space Telescope na kung saan kaya po nito na i-observe kahit napakalayo po nung mga bagay na binanggit po natin. Kasi yung layo po na kaya po nitong okay. Alright. Yung pong cluster po nitong stars na ito, yung Pleiades, isa pong cluster, yung pong grupo po niya, ay yung diameter po niya, yung distance ng star from one star to another is 50 light years across. Baga po, yung science po, na nakita po yun by this kind of material, sa tulong po nito, 50 light years across and 410 light years away from the Earth. Ngayon, yung 1 light year, pagka tiningnan po natin, scientifically, yung distance po niya, 1 light year is equivalent to 9 trillion kilometer according to NASA. So, sa ating normal na mata, na paningin, hindi po natin kayang i-identify yun sa sobrang layo. Ngayon, ang sabi, dun sa yung tinatawag na diameter niya o yung lawak niya, is about 50 light years across, or it is equivalent to 4.7 times 10 to the positive 14 kilometer. Can you imagine po yung napakadaming idadagdag na zero po doon sa figure is 50 light years, or it is 410 light years away from the Earth. So tayo po na yung mundo po natin, na ating po ginagalawan ngayon, maliit lang, nakakaliit na bahagi lang. Pag tiningnan po natin siya sa galaxy, yung grupo po ng stars, pagdating po sa tinatawag po natin na Milky Way galaxy, ay doon sa pagkakadiscover po ng mga stars, ay napakaraming clusters po nun, grupo-grupo. At yung distansya po niya sobrang layo. Okay? Pero yung distance po nito, nitong tinatawag na Pleiades, scientifically, is about 410 light years away from the Earth. O ang katumbas po nito in kilometer is 3.9 times 10 to the positive 15. Hindi po natin kayang basahin din yun, sa math, kung atin pong ibabasahin, basically, So these stars cannot overcome the chains of gravity. Alright? Kumbaga, itong mga bituin na ito, dahil sila nga ay magkakasama, na doon yung pagkakakumpul-kumpul nila,
na doon yung sobrang lakas na gravity na humahawak sa kanila. Then, this cluster of stars also not expanding. Okay? According to the study, hindi ito lumalapad o hindi ito maaaring maghiwa-hiwalay. But it is bound together. Sino pong makakagawa nun? Walang iba po kundi ang ating Panginoon Diyos. Okay? Gusto ko sana i-share yung picture, kaso lang mawawala po ako sa screen ko dito. Then, pag may time na lang po tayo, po. Okay, kaya dun sa verse ni Job, can you bind the chains of Pleiades? Ang Pleiades ba iyong matatalian? Okay, yung detail na to, yung detail po noon ng ating pong mga binabasa, even dun sa pagdating po sa Pleiades, ay ang Diyos lamang po yung tanging nakakaalam. Pagkat siya po ang gumawa even ng mga stars at siya rin yung nagsulat, ginamit po niya yung mga tao or He authored the Bible. Another example or another biblical inspiration validated by science is what we so-called Orion's Belt. Okay, Orion's Band. Orion's Band. Orion's bands are loose. Sabi ng Job 38:31, can you loose the bands or cords of Orions? Orions, again, ito po ay constellation. Ito po ay grupo ng mga bituin. Ang Orion kaya ay iyong makakalagan. Makakalagan kaya. Itong kaya natin, hindi natin kaya ito makalagan. The constellation of Orion is a star system steadily expanding outwards. Lumalaki po ito, nag-expand. The gravitational bands o yung pwersa na naghahawak sa kanya in that constellation together had been loose. Kagaya po ng sinabi po ng Diyos kay Job, can you loose the bands or the cords of Orion? So this Orion, yung Orion's belt, is 350 light years. 350 light years across or 3.3 times 10 to the positive 15 kilometer and the 1,600 or 1.5 times 10 to the positive 16 light years from the earth as it expand, which is not observable by our naked eye. Again, yung pong nakakita po nito, nakadiscover po nito ay si Galileo Galilei. In early 1610, he observed the Orion through the Milky Way. Alam niyo po yung Milky Way that is a galaxy. Ano po yun? Grupo po ng napakaraming mga bituin ng mga stars. Kasama po ang solar system po doon. Doon sa solar system, kasama po tayo doon. Okay, tayo po yung pang-siyam na planeta na kasama po na nilikha po doon. But again, yung Earth is a perfect habitation or place para po sa atin na ginawa po ng ating Panginoon Diyos. Okay, doon sa Tagalog po, ang Pleiades ba ay iyong matatalian o ang Orion kaya iyong makakalagan? Alright, so hindi po natin kaya, pero ang Diyos po ang makakakaya po noon at nagawa po niya. Alright, so doon po sa verse na binasa po natin sa Job 38:31, yung ating Panginoon Diyos, ayon sa kanyang tinatawag na dominion or authority over the enormous space o yung tinatawag po natin na cosmic forces, ay ang Diyos po lamang yung tanging siya lang makakapagtanggal, makakapag-loose o makakapag-bind nung sinasabi po natin ng mga stars. At yun po ay ina-acknowledge din po again ni Job from Job chapter 9 verse 9. Sabi po niya, who made the Bear and Orion, the Pleiades and the chambers of the south. Siya, meaning ang ating Diyos, ang ating Panginoon, ang gumawa ng mga bituin sa kalawakan, sa Oso, sa Orion, sa Pleiades, at sa mga kumpul ng mga bituin sa katimugan. Okay.
So, doon po, kung papansinin po natin na yung pong statement ni Job, pinapatunayan din po doon na talagang it's all about the Lord. Yung pong ating Diyos. Pero atin pong pwedeng pag-usapan din doon sa science, yung gravity, na lahat ng mga bituin, actually gumagalaw po. Sabi po nung isang narinig ko, kay Dr. John MacArthur, tayo mga tao, kahapon, we are moving 1.5 miles. 1.5 miles or 1,500 miles kahapon hanggang ngayon. Kasi ang pino-point out po niya, since tayo ay nasa Earth, then yung Earth ay umiikot with respect to the Sun, then yung solar system, kasama yung mga planets, kasama po yung Sun, ay gumagalaw according dun sa tinatawag po natin na Milky Way Galaxy. And at the same time, ito pong galaxy na ito ay gumagalaw din from time to time na hindi po natin nararamdaman. Because of what? Because of this gravity. And because of the power of God. Kasi kontrolado nga po niya lahat. Hindi po tayo tumatalsik o tumatalbog even though umiikot po o nagro-rotate yung Earth. Okay. Alright, so yan po yung binanggit po ni Job sa kanyang book. And then sa number 4, another biblical inspiration validated by science is what we called the great numbers of stars. Yes, yung hindi po natin kayang bilangin yung mga bituin sa langit. According to Jeremiah, that this book was written 590 before Christ. As the host of heaven cannot be numbered, gaya ng hindi mabilang na bituin sa kalangitan at buhangin sa dagat. Gaya ng hindi mabilang na bituin sa kalangitan at buhangin sa dagat, gayon ko pararamihin ang mga inapo ng aking lingkod na si David, mga Levitang naglilingkod sa akin. So, yung sinasabi po ng first part ng verse, ng Jeremiah 33:22, talagang doon sinasabi na hindi po talaga kayang bilangin sa sobrang dami ng mga stars. That is uncountable or cannot be numbered. At in fact, talagang ikinumpare niya nga po yun sa mga butil ng buhangin sa dagat. Ganun po yun, yung incalculable number of stars is like the sand of grains in the sea or ocean. Okay. Then another supporting verse or text do sa binasa po natin from Jeremiah is the book of Psalms 147 verse 4. He, our God, tell the number of stars. He called them by their names. Alam ng Diyos, ng ating Diyos, alam niya at natitiyak ang bilang ng mga bituin. Tayo mga tao, hindi po natin kaya, pero ang Diyos, siya po ang nakakalam kung ilan, at isa-isang tinatawag sa pangalay itinuturing. Hindi lamang po niya alam kung ilan, alam po niya kung ilan, natitiyak niya ang bilang ng mga bituin, but at the same time, isa-isang tinatawag sa pangalay itinuturing. Kung alam niya at kilala niya yung pangalan ng mga nilikha niya, maaari o talagang kilala niya rin yung pangalan po natin by name. Then scientists, ayon naman sa mga scientists, yung kanilang estimate, walang kasiguraduhan kasi estimate, na yung bilang ng mga stars is all about 10 to the 11th power times 10 to the 11th power or 10 to the positive 22 number of stars. Yung po sinasabi ko, yung power, exponent po yan, yung po yung bilang ng 0 pag itinagdag po natin sa number 10. Pero, yun po ay estimate lamang, Pero, since naunawaan po natin na ang Diyos po nakakalam at hindi po kayang bilangin ng tao lang, meron naman pong isang nagsabi na about the number of stars existed. Si Ptolemy, kilala niyo po si Ptolemy. 150 at the year of the Lord, or after the death of Christ, he strictly or dogmatically or religiously said, kumbaga, sinabi niya na yung bilang ng stars, talaga pinagdidiinan niya is 10 to the 56 power of stars existed in the universe. So ito pong si Ptolemy, si Claudius Ptolemy,
ay isa po siyang Egyptian astronomer, mathematician at the same time, geographer of Greek. Galing po siya sa descendant ng mga Griego. Greek ancestry or lineage. Isa si Ptolemy. Isa sa nung siya po nabubuhay pa, isa sa the most influential Greek astronomers and geographers of his time. And isa pa yung theory na kanya pong pinropose na tumagal for almost 1,400 years ay yung tinatawag na geocentric theory. Yung geocentric theory po ay isang theory na kung saan sinasabi po niya na yung Earth is the center of the universe. Pero again, hindi po yun totoo. Kasi ang gitna po talaga sa solar system is yung sun. Pero ang kanyang model na ang gitna daw ng universe, sabi niya, is the Earth. Okay. So number 5 is what we so-called the height of the stars. Height, yung taas po ng bituin. Ganun nga po ba kataas yun? Sabi ng Job 22:12, behold, the height of the stars, how high they are. Masdan mo ang taas ng mga bituin, kung gaano kataas ang mga ito. Sa MBB, sabi niya, di ba't ang Diyos ay nasa mataas na kalangitan? At ang mga bituin sa itaas ay kanyang tinutunghayan. Until such time, noong 1838, si Friedrich Wilhelm Bessel, scientifically, mineasure niya po yung distance. Mineasure niya yung distance ng mga stars sa pamamagitan ng parallax method. Okay, parallax method. Isang method po yun na kung saan ginagawa ng isang German astronomer na kagaya po ni Friedrich Bessel. It's using mathematics or what we so-called trigonometry. Okay, triangle method, parallax method, noong 1838. So in 1915, sa isang observational history naman ito, merong isang Scottish astronomer, ito po yung mga nag-aaral sa mga bagay-bagay sa kalawakan. Si Robert Innes, isang astronomer, he is from Johannesburg, South Africa. Discover po niya yung star na tinatawag na Alpha Centauri. Ito pong Alpha Centauri, itinuturing po ito na pinakamalapit sa Earth, Alpha Centauri. Ngayon, ang tanong, yung layo po niya, yung distance po nitong star na to, yung Alpha Centauri sa Earth. Earth's nearest star is this one, ito nga po, Alpha Centauri, is 40,000 billion kilometers away. Okay, yun po yung layo. How about yung iba? Yun po, hindi po natin masasagot kung gaano kalayo, Kaya ibig sabihin po yung mga pag-aaral po ng tao, bago pa man nila malaman yun, kumbaga nalaman na. So what we are trying to say, yung mga pag-aaral po sa science, mostly or marami po sa mga konsepto doon sa Biblia is na-prove po ng science. Okay, because it is from God. Baga yung tao, dinidiscover po niya recently lang, pero originally is already written. Kaya para sa akin, ay nakakamangha po yun kasi dapat yung tao ay andun yung limitado niyang kaalaman, subalit nandun yung pagtulong ng mga, sabi natin, makabagong teknolohiya na sinasabi. But again, it was already written in the book that we are learning. Now, how about the hottest star type? Sa pag-aaral po natin, ay yung pinakamainit po na star. Kasi itong mga scientists na ito, hindi lamang nag-aaral ng layo niya, yung distance niya, even yung pagkakaiba-iba ng kanyang laki o sukat o bigat, yung different temperatures na sinasabi, yung kinds of stars, at yung different varieties. Kumbaga, kinakatalog po nila yun, inuuri po nila yun ng mga scientists, ng mga astronomer. Okay, at ayon sa research, yung pinakamainit na star sa universe ay tinatawag naman na Wolf-Rayet star or WR102. Meron po siyang tinatawag na infrared composite from Weiss and Spitzer. Gamit ng talagang lumalabas po dito, yung energy na nanggagaling dito is a shorter wavelength light.
Okay. Ngayon, yung temperature po nito is 35 times hotter than the sun. 35 times hotter than the sun. Ganun po kainit po yun. Or 210,000 Kelvin. Okay, but in 1 Corinthians 15:41, ito naman po yung sabi. Ito po yung declaration po ni Paul. Pero again, that Paul is inspired by the Word of God. Kumbaga, ginamit po si Pablo para sulat yung kalooban at nasa isip po ng Diyos. Sabi niya, there is one glory of the sun, another glory of the moon, and another glory of the stars. For a star differs from star in glory. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan, at iba rin ang ningning ng mga bituin. At maging ang mga bituin ay magkakaiba ng ningning. Okay. So yun po yun. Pero yung scientist, tuloy-tuloy, nag-aaral ng aral. Pero doon pa lang sa Bible, makikita na natin na binanggit na magkakaiba nga po talaga. Pagdating po sa brightness, pagdating sa kinds or sa types. At nung dinugtungan po yung verse na ito, from 41 to 42, sabi ng verse, sa 1 Corinthians 15, ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing ay mabubulok, ngunit ang hindi mabubulok kailanman ay muling mabubuhay. Kumbaga, ang Diyos ay nag-design niya po siya ng isang bagay ayon sa lugar na kanyang paglalagyan. Ngayon, yung isang mananampalataya, pagdating po sa spiritual things, sa Bible, pag pinasa po natin, yung katawan ay mabubulok, yes? Ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Na itong katawan na muling binuhay is perfectly fit. Siyempre, dun sa lugar na kanyang pupuntahan, it is according dun sa design ng ating Panginoon Diyos. With His perfect design, that this body is perfect for resurrection of life. Yan po yung design niya po ng Diyos, the life after death. So then, balik po tayo sa topic is, another biblical inspiration validated by science is spherical or globular earth. Okay. Ang mundo ay bilog, spheroid, globular. From Isaiah 40 verse 22, that Isaiah, nag-exist po si Isaiah 739 to 686 before Christ. It is he who sits above the circle of the earth. Take note the word circle. And its inhabitants are like grasshoppers, who stretches out the heavens like a curtain and spreads them out like a tent to live in. Siya, ang ating Panginoon Diyos, ay nakaupo sa itaas ng bilog na lupa. Ito po yung direct translation. At ang mga naninirahan dito ay parang tipaklong, na siyang nag-uunat ng langit, ang ating Panginoon, na parang tabing, at inilalatag sila tulad ng isang toldang tirahan. And also from the book of Proverbs 8:27, when He established the heavens, according to this verse, I was there. And when He inscribed or drew a circle, compass of the face of the deep, nang itatag niya ang langit, naroon ako. Sabi po ng verse, naroon po ang ating Diyos. Nang kanyang isulat, iginuhit ang isang bilog o compass, bilog, circle, sa mukha ng kalaliman. Circle of the face of the deep. Yung word po na circle, sa Hebrew word, it indicates that the earth is a globe. Sa Hebrew word, the word circle, it means earth is globe. And therefore, from Isaiah 40:22, that the horizon is vanishing. So, bigyan po akong konting time to explain this particular concept. Kaya po, kumaga, when we say horizon is circular, just like a vanishing point, para bang pag ang isang sailor o yung barko o yung naglalayag, nagtatravel sa dagat, pagka nasa dalampasigan pa lang, okay, yes, kitang-kita mo na, napakalaki. Habang lumalayo, alam na po natin ito parang lumilit. Pero kung subukan po natin halimbawa na umakyat sa isang mas mataas na burol, with respect sa pagtingin po natin doon sa
sa sail, sa barko kunwari. So, ganun pa rin yung height. I mean, yung height niya, parang pag nagta-travel habang lumalayo, lumilit, saying na yung Earth ay pabilog or bilog or globular or spherical. Okay. Right. Alright, sabi ng, ito pa po mga kasama. During nung time po ni Isaiah, nung sinulat po niya yung book, yung kanyang book, Book of Isaiah, maaari po yung mga tao po na yun, iniisip po nila that time that the earth was flat. It was flat. Iniisip po nila, pag nakarating po yung mga tao dun sa kaduluduluhan, maaari ng karagatan, ay maaari silang mahulog. Pero yun, sinulat po niya yun, yung book niya para patunayan that the earth is spheroid or spherical or globular. Sa Isaiah 40 verse 22, it is He who sits above the circle of the earth. Ating Diyos, circle of the earth. So, dalawa po yung nakita po natin na sumubok na mag-explore upang patunayan na ang mundo ay bilog. Si Christopher Columbus at si Ferdinand Magellan. These are familiar historical figure. Noong May 1498, isang Italian explorer, sa katawan po ni Christopher Columbus, na yun po, ayon sa kanyang paglalakbay, sinasabi niya that the earth was round. Is 1498, pero sinabi nung binasa po nating verse kanina sa Isaiah, dun pa lang ay maliwanag that earth is spheroid or circle or globular. Nung mag-travel po si Christopher Columbus, gusto po niya makarating papunta sa India. Kasi sa India po, marami pong mga precious spices. Ngayon ang problema, mahirap pong makarating doon sapagkat may nakablock na isang bansa, yung Africa. Hindi siya makadaan doon sa portion na yun, kaya ang ginawa niya, inigot po niya sa kabila po siya dumaan. Kaya nabanggit po niya, sinabi niya, na-discover niya that earth is sphere or round. Ganon din po yung ginawa ni Ferdinand Magellan. Isa po siyang European, nakauna-una ng European to sail the Pacific Ocean and the first to sail around the world. Si Ferdinand Magellan. Okay. Sa Book of Job 26:10, sabi po niya, He has inscribed a circle on the face of the waters at the boundary between light and darkness. Naglagay siya ng isang bilog sa ibabaw ng tubig sa hangganan sa pagitan ng liwanag at dilim. Pinaghiwalay niya ang liwanag sa kadiliman ng bilog na guhit sa ibabaw ng karagatan. Ito po yung tinatawag na phrase po doon sa English is circular horizon. Kumbaga, dinidescribe po dito that Earth is a circular globe. Scientifically, this is accurate statement. Kaya mali po yung kaisipan po noon ng mga tao. Maaaring ganun po yung maging kaisipan po natin noon, nung kung hindi po tayo nag-aaral po sa science at the same time, sa Bible. Kumbaga, pinapatunayan po based on the history, that Earth is round. Okay. Talagang maaari natin inisip that Earth is flat. Pero it's round or it is sphere. Okay, yun nga, dahil ang Diyos natin ay talagang He is all omnipotent, He is omniscient, He is omnipresent. Kaya alam niya lahat. Kaya niya lahat gawin, mga bagay-bagay. So, another one, kung may oras po naman, kaunti pa, is the telephone communication. Baga itong bagay na ito, napakahalaga po sa panahon natin ngayon. Pero that time, yung signal ay dumadaloy sa wire, sa cable, para magkatawagan. Pero sa panahon po natin, ay sa hangin. Kaya tayo nakakapag-usap po ng ganito ngayon, nagkakakitaan po tayo. But according to Job 38:35, kay Job, ito po yung sinabi naman doon. Can you send forth lightnings that they may go?
and say to you, here we are. Tagalog, ito po ang sabi, maaari ka bang magpadala ng mga kidlat upang sila yumaon at sasabihin sa iyo? Alam niyo po yung kidlat or yung sa science, yung lightning, o sa English, lightning, ito po ay isang vast of electrical energy. May kuryente po yun. Kaya po yung mga tao, pag tinamaan ito, talagang yung sobrang taas ng megawatts power ng kuryente, ay namamatay eh. So then, nung time, bago pa kay Alexander Graham Bell ma-discover po yun, o nung na-discover po niya yung nung gumawa po siya ng telephone, it's because of the electricity, electric current, o yung kuryente. It moves through a wire, through a phone's friend. Pansinin niyo po yung word na, here we are. Here we are. Parang pag tumawag tayo, let's say tumawag tayo sa phone, you say, hello, it's here, I'm here. Sabi ni Job, can you send the fourth lightnings that they may go, and say to you, here we are. Okay. So, nagkakaroon ng conversation over a long distance. So, yun po, yung eksaktong, yung verse that saying regarding communication or what we so-called telephone communication. Pero ngayon, mas nakaka-amaze, kasi through air, o yung tinatawag nating electromagnetic waves. But, 1878, nung ma-discover or ma-invent ni Alexander Graham Bell, it is 3,400 years bago po niya ma-discover yun. Ang tagal po nun, because yung pagitan po niya nung time ni Job, God revealed the telephone to Job is 1520 before Christ. So yung discrepancy po nung time before Christ until nung time ni Alexander Graham Bell is 3,400 years. Doon sa cellphone na ginagamit natin ngayon, kasi doon po meron tinatawag na microchip, doon sa loob po nun, kung saan ito po ay nagre-receive at nagsisend po ng mga signal through radio signal or radio wave na nagta-travel naman po yun through the nearby cell tower or cell site. Kaya yung boses natin, pagka nadala po ng waves na yun, is nire-reflect o binabounce back naman niya through the air. Kaya nagkakausap po yung dalawa. So, microchip, yung pong ginagamit po nila doon. It is like a semiconducting material used in an integrated circuit. Napakaliit po na pyesa na meron po. Pero yun po yung radioactive. Nag-release po ng radiation. Kaya pinapayahan po tayo na, lalo na sa mata, hindi po natin malimit ginagamit. Minsan binabawasan po natin yung kulay niya kasi delikado sa mata. Naalala ko po dati, yung radiation din po na dala nito, maaari pong mag-penetrate pag lagi pong ginagamit per call to call. Penetrate sa brain cells, maaaring mag-cause po ng cancer. So, yun po yung effect nun, physically. Number 8, second to the last, yung tinatawag po natin na water or hydrologic cycle. This is again familiar kahit yung mga bata, alam po yung tinatawag na water cycle. Pero nung time na 17th century, yung mga scientists na sina Mario Ferrell Haley, itong mga tao na ito ay nagkaroon ng pangunawa at maunawaan yung tinatawag po na hydrological motion or water cycle. So meaning, yung pong tubig ay parehas lang. Nagta-transform o convert from one state to another state. And at the same time, they also learn yung tinatawag po na thermodynamics na kanilang isinama sa pag-aaral na tinatawag na combination of hydrogen and oxygen. And they are moving continually, tuloy po yung paggalaw po nila through the process of evaporation, condensation, precipitation, transportation, irrigation, and the runoff. Ibig sabihin, ito pong tubig na nilikha po ni Lord ay wala pong pagbabago. Nagbabago yung state. Pero yung amount niya, hindi po nagbabago. Ito pabalik-balik lamang po siya. But it changed from one form to another. Okay, from Job 36:27 to 29. Ito po yung sinabi niya.
ng tubig sa lupay, itinataas ng Diyos, itinataas niya. Ibig sabihin, patuloy niyang ginagawa upang gawing ulan at sa daigdig ay ibuhos. Ang mga ulap ay ginagawa niyang ulan. Sa galaw ng mga ulap ay walang nakakaalam kung paano kumukulog sa kalangitan. Okay. So, one more is from Ecclesiastes 1:7. Lahat ng tubig ay umuuwi sa dagat, ngunit hindi ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos sa patungong karagatan. Yes, that is a very clear example or statement or verse na nagsasaad din naman regarding the water cycle. Ang Diyos po ang gumagawa ko ng Nung time na yun, doon sa Book of Ecclesiastes, noon pa man ay na-declare na that there is already that kind of process. It's because of God. Pero doon sa science, doon pinatunayan naman na talagang nagkakaroon ng transformation, changing of one state of matter to the other. At yun, meron po tayong tubig. Then last, mga kapatid, pati na lang. Number 9, diseases caused by pigs. Swine, pigs, mga sakit. Yes, meron pong binanggit sa Leviticus 11:7-8. Kaya marahil pagka pinakinggan natin yung ibang faith, like sa INC o sa iba, bawal po kumain ng pork, ng pigsaan nila, ng baboy. Pero meron pong paliwanag po dito. And the swine is unclean to you. Sa Old Testament po ito, of their flesh shall you not eat, and their carcass shall not touch. That is from Leviticus 11:7-8. Alright, so in science, binabawal po sa atin, syempre, pagkain ng baboy, lalo na kapag ito ay hindi na i-fridge or na i-frozen. Kasi may mga bacteria po yun na hindi po namamatay. Na nandun po siya, no? Then also, when roasting pork over an open flame, it does not destroy the parasites. That's what I've said. Hindi po na namamatay, na-destroy po yung mga bacteria, mga microorganism na delikado po sa atin. Then, for example, yung ilan sa mga bagay na maaari po nang makuha o mga sakit sa pagkain ng baboy kapag hindi po tama at ayos yung pagkakaluto. Kaya normally po yung baboy, yung pagkain ng karne ay niluluto. Talaga naman niluluto natin ito. Ang warning po ito, merong isang klase ng larva, ang tawag po doon sa science po ito, trichinosis. Okay? Na kapag po nakain yung isang pork na hindi masyadong luto, kumakapit po ito sa bituka. Okay? Sa intestine. And then, ito po ay naninirahan at dumadami sa loob ng ating intestine at sumasama sa ating dugo. Sa science po yan. And this, what we so-called larva, yung anak, yung mga dumami na po ito, kumbaga sa loob. Nadadala naman po ito sa iba't ibang bahagi ng katawan. At doon, pumapasok sa striated muscle po ng tao. Yun po yung pag hindi po naluto ng maayos. Kasi alam naman natin sa Old Testament, alam naman natin yung kung anong meron sa lutuan nila, ay iba naman sa ngayon, di po ba? Yung capacity po na i-kill yung bacteria natin noon, we're not sure na ganun din yung kakayanan na pag-kill ng bacteria nung time nila. Kaya po yung verse ay nasulat. Pero ito po yung isa pang dagdag. Meron pong isang tinatawag din po yung tinatawag sa pork, yung tapeworm or pork tapeworm. Itong tapeworm na ito ay maaaring kumain o butasin yung bituka po ng tao at lumaki ito at humaba. Alam niyo po kung gaano kahaba pagka 12 foot long. At ito po yung nakamamatay sa loob ng, kung tatagal ito, ng 10 to 20 years. Kaya pinagbabawal po yung, pagka hindi po niluto yung pork. Pero yung Word of God, kumbaga na dun po yung warning po sa atin, para pinawarningan po tayo yung pagkain po nito. Pero sabi ni Lord, ito po ang sabi ng ating Panginoon sa 7:18-19. To be honest, ako pinakain ng pork. Kasi ito po ang sabi ni Lord, and He said to them,
Okay, ito po yung kausap niya, mga Pharisees, mga Pariseyo. Are you so lacking in understanding as well? Do you not understand that whatever goes into the persons from outside cannot defile him, because it does not go into his heart, but into his stomach, and is eliminated, and thereby he declared all foods clean. Pati ba naman kayo ay hindi pa rin nakakaunawa? Tanong ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain ipinasok niya sa kanyang bibig? Okay? Sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi. Sa ganitong paraan ay pinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaari ng kainin. Okay? So, meaning to say, lahat pwedeng kainin. Kaya lang, ang pinag-iingat po tayo, yung paraan ng pagpe-preserve po ng pagkain na ating kakainin kay Lord, sa ating Panginoon, yung spiritual things. Hindi yung nakakapagpadumi, hindi yung kinakain o pumapasok, kundi yung lumalabas po sa tao. Kasi nung time nila, they are relying, yung po yung mga tao na nandoon sa Israel, relying on the tradition or simply ritual na kailangan magugas ng kamay bago kumain. Pero sa ating panahon, kailangan po paggagamit tayo ng ating kamay, nugasan po natin, or else nagamit po tayo ng kutsara tinidor. Okay, yun po yung sinabi po ni Lord with regards po sa pagkain. But then, He declared all foods are clean. Lahat po ay malinis. Sabi nga po, lahat ng bagay natin tinatanggap natin mula sa Diyos na merong pasasalamat. And if we're going to see yung Acts 10:15, sabi niya doon ni Paul, muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Kumbaga, sa panahon natin, in the New Testament, lahat po nilinis po ng Diyos. Okay? Huwag mong ituring na marumi, kasi nung time na yon sa Old Testament, by law, ang pork ay tinuturing po nila na hindi po healthy. Marumi po yun sa kanila, ano? But then, sa 1 Timothy 4:4-5, ang lahat, babanggit ko lang po pala ito, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay ng masama. Sa halip ay dapat tanggapin ng may pagpapasalamat, sapagkat ang mga ito'y nililinis na ng salita ng Diyos ng panalangin. Okay. So, yun po yung ating topic ngayong gabi. Kung saan, again, yung biblical inspiration, yung Word of God, ay talagang mas nagiging, para sa akin personally, laging katanggap-tanggap, mas lalo kong siyang minamahal at talagang paniwalaan, dahil yung credibility niya talaga, historically, scientifically, is talagang kapani-paniwala based dun sa mga pinag-aralan po natin. And I hope na yung topic po na ito, yung content po niya, somehow ay nandun po sa inyong heart at tulungan po tayo ng Diyos na lalo pang ipaunawa sa atin. As we close sa aking topic tayo, samahan niyo po mag-pray. Lord, salamat po. Wala po kaming ibang masabi doon sa mga words niyo. Talagang super na-amaze po kami sa inyo pong ginagawa at ginawa. Sa inyong kamanghamanghang bagay na talaga ng pinatunayan ng konsepto ng siyensya at ng kasaysayan, na bago pa naman namin ito malaman, ay nakasulat na sa inyong aklat sa Biblia. Kaya lubos po kaming papasalamat sa inyo, aming Diyos, aming tinanggap na salita. Salamat po sa mga nandito. Kasama po namin, pagpalain niyo po ang bawat isa ayon sa inyong plano po sa amin. Mabigyan ka namin ng pinakamataas karangalan. Purihan sa pangalan ni Jesus. Amen.